Papaano pong yung mga masama ay mamamatay sa hininga ng bibig ni Jesus at lilipuin sa liwanag ng kanyang pagparito? Ano bang pagkakaiba? 'Di ba dumating na siya noon, pero wala namang namatay sa mga nakakita sa kanya? Alamin po natin. Sa pagbabalik po kasi ni Jesus, siya ay magpapakita na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Dala niya ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian hindi na po bilang tao lang, kundi bilang Diyos. I'm not saying na wala na po siyang human nature sa kanyang pagbalik, kundi hindi na po niya isasantabi ang kanyang pagka-Diyos na tulad po noong una. Paulit-ulit po na sinasabi ng Biblia na ang Diyos sa kanya pong tunay na kapangyarihan at kaluwalhatian ay apoy na tumutubo. Maalala niyo po yung bundok Sinai? Nung naroon yung presensya ng Diyos, yung bundok ay nag-aapoy. Kinausap din po ng Diyos si Moses sa umaapoy na kahoy, tama? And then si Lucifer sa kanya pong kasakdalan ayon po sa Biblia ay nasa banal na bundok ng Diyos at lumalakad sa gitna ng mga nagniningas na bato. Kaya isa po ito sa mga dahilan kung bakit kinailangan po ni Jesus na magkatawang tao at hubarin ang kanyang pagka-Diyos. Kung naparito sana siya noon sa kanyang tunay na kaluwalhatian bilang Diyos, then masusunog ang tao sa hininga ng kanyang bibig at sa liwanag ng kanyang pagparito. Hindi ba sinabi ng Biblia na walang taong makakakita sa Diyos at mananatiling buhay? Kaya gumawa po ang Diyos ng paraan. Sa sobrang pag-ibig niya sa atin, sinugo po niya ang kanyang anak, nagkatawang tao, naging masunurin hanggang kamatayan, at nabuhay na muli. Now if we confess our sins, magsisi at manampalataya, lilinisin niya ang lahat ng kasalanan natin. Magiging sinless tayo dahil sa Kanya sa harapan po ng Diyos. Babaguhin niya pa tayo. Kaya sa pagbabalik po ni Jesus, ang lahat ng sumasampalataya ay hindi mamamatay sa presensya niya sapagkat sinless na sila. Kapatid, bakit kailangan mong mamatay? Kung namatay na si Jesus para sa iyo, tanggapin mo na siya habang may panahon pa.